Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa ating midweek service, spiritual refueling ng Jesus Christ Saves, Global Outreach Church, Camarin Family. So, ngayong gabi ako po muli ang iyong lingkod, Pastor Charlie Dagotanan, ang makasama nyo sa pag-aaral ng Salita ng Diyos. So, kumusta na po kayong lahat dyan? So, welcome everyone sa kabuuan ng GCS, GO, Camarin Family. So, welcome po sa lahat. At sa mga taga-subaybay naman po natin all over the Philippines. At maging sa ibang bansa ay welcome ko rin po kayo ngayong gabi. Amen. So, tayo po ay maghanda na para sa ating paikinig ng salita ng Diyos. At saludo pa ako sa inyo ngayong gabi na nandyan, nakaupo ngayon at inaabangan nyo ang ating midweek service, ang paikinig ng Word of God. So ako po ay natutuwa sa lahat po ng mga anak ng Diyos na kung saan ay uhaw na makinig ng salita ng Diyos. At siyempre, yun din po ang nais ng Diyos sa kanyang mga anak na uhaw tayong lahat na makinig ng kanyang salita. Amen. Okay, so ngayong oras na ito, tayo po muna yumuko at manalangin. Pagkatiwala natin kay Lord ang ating pag-aaral ng kanyang salita. Father, in Jesus' name, we glorify your holy name. At ngayong gabi kami nagpupuri at nagpapasalamat muli sa opportunity na ibinigay mo sa amin na kami muli makapakinig ng salita. Maraming salamat po, Diyos. Hallelujah, sa high-tech technology na ipinagkaloob mo sa amin. Na kami ay nakakapagkinig ng salita kahit na kami ay malayo, Panginoon, aming mga kinalalagyan. Panginoon, ay nagpapasalamat po kami sapagkat walang patid ang aming paikinig ng salita. Purihin ka, O Diyos. Pagpalain nyo lahat na nakatune in ngayong gabi. In Jesus' name. Salamat po, O Diyos. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang kabuuan ng pag-aaral na ito ng salita. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Itong aming dalangin. Amen. Amen. So, purihin ang Diyos. Okay, so ngayong gabi ay ating pong buksan ang ating Biblia sa Book of Ephesians, chapter 3, verse 14 to 21. So if you have your Bible, ay sabay-sabay nating basahin. Basahin ko po sa English po muna. So sabi sa Ephesians 3:14 to 21, "For this reason, I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ, from whom the whole family in heaven and earth is named, Philippians, that he would grant you according to the riches of his glory to be strengthened with might through his Spirit in the inner man." Verse 17, "That Christ may dwell in your hearts through faith, that you being rooted and grounded in love." Verse 18, "May be able to comprehend with all the saints what is the width and length and depth and height, to know the love of Christ which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God." 20, "Now unto him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us." Verse 21, "To him be glory in the church by Christ Jesus to all the generations forever and ever. Amen." So yan naman po natin sa Tagalog. Ephesians 3:14 to 21, "Dahil dito, ako'y lumuluhod sa Ama na siyang pinagmumulan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Nadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espiritual sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamagitan ng kaniyang espiritu." 17, "Naway manatili si Kristo sa inyong puso, mga puso, sa pamagitan ng inyong pananalig sa Kanya. Dalangin ko na ang lahat ng iyong gawain ay nag-uugat sa pag-ibig." 18, "Upang lubusan mo nawa ninyo kasama ng mga hinirang ng Diyos
kung gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas, at gaano kalalim ang kanyang pag-ibig. 19. At naway malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-isip upang kayo mapuspos ng kapuspusan ng Diyos. Sa Kanya na magawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamagitan ng Kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. 21. Sa Kanyang kalulatian sa pamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman. Amen. Amen. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Tumuko tayo sumandali. Panginoon, salamat pong muli sa iyong salita namin na basa ngayong gabi. Panalangin namin na makapahayagan sa iyong salita dito po sa aming mga nabasang ito. Panalangin din po namin, O Diyos, lubusan namin maunawaan, maintindihan ang mensahe na ismong iparating sa amin ngayong gabi. At dalangin namin bawat salita ng aming mapapakinggan, ito'y may ukit ng malalim sa kalagitnaan ng aming puso. At ito ay aming may apply sa aming pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat po. Magpalain niyo po lahat na nakatune in ngayong gabi. Sa pangalan ni Jesus. Holy Spirit, we acknowledge you. You are our great teacher this evening. Tulungan niyo rin po ang Diyos. May pahayag niyong salita. Ayon sa iyong layunin o dakilang layunin, O Diyos. At ayon sa iyong ninanais, Panginoon. Purihin ka. All honor, glory, power belongs to you. And let thy name be glorified sa kabuuan ng aming pag-aaral na ito ng salita. Sa pangalan ng anak na si Jesus, aming dalangin. Amen. Amen. Purihin ng Diyos. So, guys, kung share ngayong gabi ay simpleng pamagat. Okay, so, Paul four major prayers for the Christians in Ephesians. So, 4 na major, okay, na panalangin ni Pablo sa mga Kristiyano sa Ephesians. Okay, so yun po ang nais natin talakayin ngayong gabi. So, ano po ba ang 4 na major na panalangin ni Paul? Okay, sa mga Kristiyano, sa mga Ephesians. Yan. Okay, so si Pablo po, kung alam po natin ang istorya ni Pablo, yan ay, siya po ay dating relihiyoso. Okay? Dati po siyang matalinong tao nga siya, pero siya ay mamamatay tao ayon sa kanyang istorya ng buhay niya. Okay? So, yun po ay makikita nyo sa Book of Acts chapter 9. Yung buong istorya ni Apostol Pablo. Yan. Subalit, nung siya po ay kasalukuyan na masigasig niyang nais na puksain ang mga mananampalataya sa Panginoon at pinipersecute niya yung mga Kristiyano, okay, sa panahong yun, nung siya naglalakad sa Damasco, sabi po ng Bible ay mayroon pong nakasisilaw na liwanag mula sa langit na nagsalita. At ang sabi doon sa nakasilaw na liwanag na yun na may nagsalita, sabi doon, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sumagot ngayon si Saulo, Pablo, sabi niya, sino po kayo, Panginoon? Sabi niya, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. So, sa madaling salita, so sa mga oras na yun, ay na-encounter ni Paul ang Panginoon. Okay? So, doon sa nakasisilaw ng liwanag na yun, ay may nagsalita. Sabi niya, Pablo, Pablo, o Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sabi naman Saulo, sino po kayo, Panginoon? Sabi nung nagsasalita na yon, ako si Jesus na yung pinag-uusig. So sa panahon yun, talagang inuusig ni Paul yung mga born again, mga Kristiyano, pinapatay niya. Okay, yun ang kanyang mission. Okay, dahil nga siya'y unbeliever. So siya'y kinakasangkapan ng dyablo. Pero napakabait ang Diyos dahil hindi pinahintulutan ng Panginoon na si Paul ay manatiling persecutor. Na-encounter niya ang Panginoon. Okay, talagang
may purpose si Lord sa buhay ni Paul, kay Saulo. Okay, kaya sa panahon yun, na-convert into Christianity si Pablo. Okay? At ang kagandahan po nung siya na-convert into Christianity, siya po ay naging masigasig na mananampalataya ng Panginoon. Yan. Okay, so purihin Diyos. Yan po yung mahaba po ang istorya ni Apostol Pablo, pero pinapaiksi ko na lang po kasi pagka ikwento ko po lahat yung istorya ni Paul ay mahaba po yan. So pinaiksi ko lang po yun. So dati po siyang persecutor, matalinong tao siya pero persecutor, galit sa mga born again. Okay? Pero ang Diyos ay hindi natutulog. So habang pinipersecute niya yung mga born again, hindi naman talaga born again ang pinipersecute niya ang Panginoong Hesus direct sa Panginoon Hesus. Kasi sabi niya, sino po kayo Panginoon? Ako si Hesus na iyong pinag-uusig. So sa panahon yung pinag-uusig niya mga born again Pero sabi ng nagsasalita, ako si Hesus na iyong pinag-uusig. So sa madaling salita, hindi yung mga born again ang pinag-uusig ni Pablo, kundi si Jesus mismo. At dahil doon, gumawa si Lord ng kaparaanan para matigil yung kanyang pag-uusig sa mga mananampalataya kay Kristo. Kaya sabi nga ng Bible, nabulag si Paul o si Saulo. 3 araw hindi makakita. Pero dahil may purpose si Lord kay Saulo, so sinugo niya ngayon si Ananias, so isa sa mga mananampalataya sa Panginoon, na sabi niya, puntahan mo si kapatid na Pablo. So bagamat ayaw pa niya Ananias na puntahan si Pablo dahil sabi niya, mamamatay tao yan natatakot siguro siya. Pero sabi, puntahan mo. Masunurin naman ang lingkod na ito ng Panginoon. So pagdating doon, sabi niya, kapatid na Pablo, pinapunta ko rito ng Panginoon. Pinatungan niya ng kamay, and then sabi ng Bible, on the spot, immediately natanggal yung mga kaliskis sa kanyang mata at na-restore muli ang kanyang paningin. Ayan. So pagkatapos noon, siya po ay naging mananampalataya na ng Panginoon. Kaya lahat ng panahong yun ay naging active na siya sa Panginoon, naging dynamic preacher, naging great evangelist, naging apostles. Okay? Kaya nga yung kanyang pangalang Saulo sakit ng ulo, ng lipunan pinalitan ng Pablo. Okay? So sa halip na Saulo ay hindi na Saulo ang pangalan niya, Pablo na. Kasi Saulo sakit ng ulo persecutor Pero ngayon Pablo na. Ibig sabihin ng Pablo, sugo ni Kristo o apostol ni Kristo. Okay, so kaya sa panahon yun naging naging energetic na to preach the gospel. Siya yung nagsabi sa Romans 1:16, ang sabi niya, for I am not ashamed the gospel of the Lord Jesus Christ, for it is the power of God unto salvation to those who believe, first to the Jew and also to the Greek. Yan. So sabi niya, hindi ko kinahiya ang mabuting balita ng Panginoon, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa kaliligtas ng bawat sumasampalataya. Una sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Yan. So, yun po, yung mabuting balita na yun ay ikinalat ni Apostol Pablo nung siya ma-convert into Christianity. Amen? So, pag sinabing mabuting balita, simple lang naman ang ibig sabihin yan ay Jesus' birth. Yeah. So, ibig sabihin, ang kapanganakan ni Jesus, mabuting balita yun. Pinanganak si Jesus sa buong mundong ito, sa daigdig na ito, upang ikaw at ako ay tubusin sa tiyak na kapahamakan sa impyerno. Siya'y nagkatawang tao. Yan yung mabuting balita. Dumating siya sa mundong ito. Okay? Pinanganak ni Maria. So, Jesus' birth and then Jesus' death. Yan. Si Kristo'y namatay para sa kasalanan mo, para sa kasalanan ko, para sa kasalanan nating lahat. Yan. Yan yung good news na siya'y namatay para sa iyo, para sa akin. That's gospel.
And the third is Jesus resurrection. So, yun po yung gospel. Yan. Hindi lang nanatili siyang namatay sa krus, kundi after 3 days ay nag-resurrect. And then He ascended into heaven. And now, at ngayon siya ay nakaupo sa kanan ng Ama sa langit. Nag-i-intercede sa iyo at sa akin. According to Romans 8:34. Yan. Nag-i-intercede ang Panginoon sa iyo at sa akin. Anong intercession ni Lord? Na ikaw at ako. Okay? Kung ikaw ay tumanggap na kay Lord, ni-intercede tayo ni Lord, manatili tayo sa Kanya. Ni-intercede niya yung mga tao, magbalik loob sa Kanya. At lahat din ng mga tumanggap, ini-intercede ng Panginoon na magpagamit sa Kanya. Kagaya ni Pablo na naligtas, na nagpapagamit sa Panginoon. Okay? So, yun po yung mabuting balita. Hindi yun ikinaya ni Pablo pagkatapos siya ma-convert into Christianity. Amen? So after ng kanyang conversion, yun, naging masigasig siya to preach the gospel. Nung una, negative yung kanyang pagiging masigasig. Masigasig siya para hulihin, patayin yung mga born again, yung mga mananampalataya. Pero after ng kanyang conversion, ay napalitan na yung kanyang pagiging masigasig. Iba na. Masigasig na siya ngayon to preach the gospel. Sabi nga niya, hindi ko kinahiya. I am not ashamed the gospel of the Lord Jesus Christ, for it is the power of God unto salvation to those who believe, first to the Jew and also to the Greek. So may kita natin yung kanyang kasigasigan to preach the gospel. Amen. Kaya nga kung mapapansin natin yung mga lingwahe ni Apostol Pablo after ng kanyang conversion, matitindi na. Very positive na yung mga lingwahe niya. Okay. Siya rin ang nagsabi niya, I can do all things through Christ who strengtheneth me. Magagawa ko ang lahat ng bagay dahil kay Kristo nagpapalakas sa akin. So bukang bibig na ngayon ni Paul ay Christ, gospel. Dati ang kanyang ginagawa, puro negative. Pumatay, magwasak. Yun ang misyon ni Satanas. John 10:10, sabi ron, si Satanas na parito sa mundong ito, to kill, to steal, to destroy. So yun yung kanyang pakay. Pumatay, magwasak at sumira. Pero ang Panginoong Hesus naparito sa mundong ito to give us life and have it more abundantly. Amen? Yan po yung ating Panginoon. Kaya si Apostol Pablo talagang may dakilang plano ang Diyos sa buhay niya. So nung ma-convert siya into Christianity, ang dami ng na-born again. Nahagip yung mga lugar na pinuntahan niya sa Asia. Okay? So dami niyang napuntahan sa Pilipos, maraming na-born again doon. Sa Colossians, maraming na-born again din doon. Maraming mga naging mananampalataya roon. Kung saan-saan siya nakarating sa Asia. Okay? And then nahagip din niya yung Ephesians, mga taga-Episo. So sa lugar ng Episo, napakaraming mga dyan, mga iba-ibang sinasamba ng tao. Okay? Pero purihin ng Diyos. Ginamit si Apostol Pablo para maraming ma-convert into Christianity na mga taga-Ephesians. Okay? At ang kagandahan naman kay Pablo, mayroon siyang tinatawag na compassion. Okay? Mayroon siyang burden ang compassion sa kanyang puso. Yan. Hindi lang niya para bagang binaliwala na yung mga napatanggap niya ng mga Kristiyano, mga nag-convert sa Christianity, mga nabahaginan niya ng salita ng Diyos, yung parang hindi niya, ibig sabihin, yung hindi niya pinabayaan, parang baliwala na sa kanya. Hindi ganun. So mayroon siyang malasakit. Kaya nga, ang title ng ating pag-aaral ngayon dito is Paul, 4 Major Prayers for the Christian in Ephesians. Okay? So, ang tanong, ano ba yung 4 na major prayers na ito ni Apostol Pablo dito sa mga
napatanggap niyang mga Kristiyano sa Ephesians. Okay? So, bibilisan ko lang po. Yan. So, number 1, hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa. Okay? Unang-una, sabi niya sa kanyang panalangin, that you may be strengthened in your inner being by the power of the Holy Spirit. Wow! Ang galing ng prayer ng Apostol Pablo sa mga taga-Ephesians. Yan. That you may be strengthened in your inner being by the power of the Holy Spirit. Amen? Sa Tagalog, sabi niya, makikita po natin yan sa verse 16. Sabi sa verse 16, that He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might through His Spirit in the inner man. Yan. So, yun po yung kanyang panalangin, verse 16. Yun ang unang-unang prayers na Apostol Pablo. So, sabi niya, inadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay spiritual ayon sa kayamanan at kadakilaan sa pamagitan ng kanyang espiritu. So, hindi lang niya napatanggap yung mga Kristiyano sa Ephesians, okay, yung mga dating unbeliever, kundi nung napatanggap niya, sa kanyang pananalangin, sinasama niya na naway, yung mga napatanggap niyang ito, sila'y palakasin ng Panginoon, ng kanilang spiritual na buhay. At sabi niya, ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan, sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Amen. Kaya napakahalaga po na idulog natin sa panalangin yung mga taong mga napatanggap natin. Halimbawa, mayroon kang nahayuan, mayroon kang nasiran ng word of God. So, dapat, wag mong pabayaan. I-include mo siya sa prayer. Okay? Kaya napa-importante po yung prayer. Yun yung ating sineseries hanggang ngayon. Tuloy-tuloy pa rin natin. Okay? So, itong ating pag-aaral dito sa prayer, ito yung biblical character. Okay? Kung papaano mayroon siyang burden ng compassion para doon sa mga napatanggap niya sa Panginoon. Ito si Pablo, siya sa mga Bible character na isa rin po itong prayerful. Si Paul na convert into Christianity. Amen. So yun yung unang panalangin niya sa mga taga-Ephesians na sila'y palakasin. Okay? Spiritual. Kasi minsan minsan mga halimbawa tumanggap na sa Panginoon, minsan nga kahit matanda na sa Panginoon wala dumarating pa rin minsan nanghihina spiritual. Kasi sa mundo natin ito, maraming virus Kaya napaka-importante na yung mga virus na ito ay na nagpapahina ng mga pananampalataya ng bawat Kristiyano ay mapatay sa pamagitan ng prayer. Amen. Para maging kagamit-gamit sa Panginoon. Para walang pinagkaiba sa computer, di ba? Kaya sa laptop. Pag ang computer ay napasukan ng virus yan, diba, hindi mo na magagamit yan. Yan ang katotohanan. Kakalat yung virus na yan. Nalala ko dati yung laptop kong maliit nung araw. Pinasok ng virus So, kahit saan akong magbukas na folder, lahat nandun yung virus hindi ko na magamit So, napakaraming virus, talagang kumalat. Kailangan, para matanggal yung virus sa pamamaraan ng computer, kailangan mong i-reformat. Okay? So, doon ko lang uli nagamit nung pinareformat ko. Doon, natanggal na yung virus. So, panibago ulit. So, ganun din naman sa ating spiritual life. Ang panlaban natin sa virus, okay, mayroon din tinatawag na antivirus.
Bili ka ng antivirus para hindi basta makapasok yung mga virus. Ako, yung antivirus ko sa laptop ko ay yung pangalan Kaspersky. Yan. So, hindi siya basta-basta pumapasok yung mga virus. Talagang hinaharang niya. Yan. So, yun po. Kaya napaka-importante mayroon po tayong mga antivirus sa buhay natin. Alam mo ang pinakamatinding antivirus natin? Prayer. Amen. Hallelujah. Yung katotohanan. Kaya pag nagpipre ka, wow, yung mga viruses sa paligid natin, mga nagtatangkang lumapit sa'yo pag prayerful ka, aba, nalulusaw lahat. Nadi-dissolve. Amen. Ganun yung gawain ng antivirus. Pagka mayroong papasok na virus sa laptop, sa computer, hindi basta-basta makapenetrate yun. Talagang mayroong harang yun. So, ganun din naman pag nagpipre tayo, mayroon tayong natawag na heads of protection. Amen. Walls of fire. Yan. Nandyan yung walls of fire. Lalatag ng Panginoon kanyang dugo. Yan. Yun yung ating pang-antivirus. Kasi sa paligid natin maraming virus. Ano yung mga virus dyan sa paligid natin na maaaring magpahina sa ating spiritual life para hindi na tayo magamit ni Lord? Nandyan yung virus ng kasalanan. Ang dami. Kalat talaga yung mga kasalanan yan sa paligid natin. Sa mundo natin ngayon. Ako po. Kaya nga yung mundo natin nababalutan ng kasalanan. Para ma-dissolve yung mga virus ng kasalanan yan, kailangan maging prayerful tayo. Kaya nga, sabi nga ng Panginoong Hesus, malinaw na malinaw, Matthew 26:41, sabi niya, watch and pray. Magpuyat kayo at manalangin para hindi kayo madaig ng tukso. Amen. Hallelujah. Ang Espiritu, sabi niya, nakahanda ngunit mahina ang laman. Amen. So, mahina. So, nakahanda nga Espiritu mo pero hindi ka nagpipre, mahina ang laman. Kaya, ayun, gusto mo magpre, nihikab ka na. Mahina ng laman mo . Kaya, wala na, hanggang sa matulog ka na, hindi ka na nagpre. Mahina nangihina ka na . Pero pag prayerful ka, pati yung katawan mo naapektuhan. Ibig sabihin, lumalakas. Spiritual mo lumalakas, pati katawan mo lumalakas. Amen. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na yung prayer ano lang yan mahinang klase lang yan. No. Mahalaga ang prayer. Kaya nga prayer is very vital very essential for every born again believers. Amen. Kaya ganun kahalaga kay Paul yung prayer doon sa mga Kristiyano sa Ephesians. Talagang binabackupan niya sa prayer kasi alam niya na maraming virus sa paligid, maaaring magpahina, na magdulot ng panghihina ng mga Kristiyano sa Ephesians. Kaya nga ang prayer niya, that you may be strengthened in your inner being by the power of the Holy Spirit. Amen. Ang kapangyarihan ng Holy Spirit po ang mag-empower sa atin para tayo maging powerful Christian. Amen. I hope nabasa niyo na po yung book of Acts chapter 2 verse 1 to 4. Di ba? Nung nagkatipon yung mga disipulo ng Diyos doon sa upper room. Nung sila ay nanalangin, alam niyo kung anong nangyari doon? Bumaba yung presence ni Lord, yung Holy Spirit. Nilapagan sila ng apoy sa kanilang mga ulunan. Nangapuspos sila ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Amen. At sila'y nagsalita ng iba't ibang wika. Lumakas sila. Kaya ang panalangin, ito'y nagpapalakas ng ating spiritual na buhay. Hindi basta-basta makakapasok yung virus ng kasalanan sa buhay mo. So, yun mga nagpapahina sa ating spiritual life. Amen. Minsan, tinatamad ka na pagka hindi ka nagpipre. Tinatamad ka nang magbasa ng Bible. Pasukan ka na ng virus ng hindi pagbabasa ng Bible.
Hindi ka na nagpe-pray. Amen? Then, wala na. Nanghina ng spiritual life mo. Ayaw mo nang umatin ng Sunday service. Ha? Mas priority pa sa'yo yung mga bagay sa mundo. Hindi na mahalaga sa'yo yung Sunday service. Amen? Napaprioritize mo na yung mga bagay sa mundong ito. Bagamat alam mo na ang Sunday service ay utos ng Diyos, wala. Parang ini-ignore na lang pagka mahina ng spiritual life mo. Amen? Yan ang katotohanan. Pag nangihina ng spiritual life ng isang Kristiyano, lahat ng bagay na patungkol sa Panginoon, wala na, parang baliwala na sa kanya. Parang nagkakaroon siya ng immunity. Kaya lang ibang klaseng immunity. Immunity na kung saan parang wala na siyang interest sa mga gawain sa Panginoon. Yun yung tatawag na immunity. Maganda sana yung immunity na yun kung yung immunity na yun ay positive na immunity. Ano ibig sabihin positive na immunity? Halimbawa, hindi ka tatablan ng sakit ng spiritual. Yun ang magandang immunity. Okay? Hallelujah. So, ang prayer din po, yun ay para magkaroon din tayo ng immunity para hindi makapasok yung mga sakit sa spiritual sa buhay natin. Okay? Kaso, yung ano naman, yung mga may hina na sa spiritual, okay, nai-immune na sila. Kaya lang ibang klaseng immunity. Negative. Ay, nasagi ko yun. So, pag sinabing negative, ibig sabihin, na-immune na sila, ayaw na nilang makinig ng Word of God. Immune na. Okay, yun naman yung may hina na spiritual. Wala nang interest makinig ng midweek service, marami ng palusot. Ay, hindi ako makapakinig dyan kasi may trabaho ako. Hindi na ako pwedeng makinig ng midweek service kasi yun nga, nag-opisina ako, may trabaho ako. Ay, mapalad nga ngayon, panahong ito, halimbawa, hindi mo napakinggan ng midweek service, may link, pwede mong balikan. Okay? Pwede mong balikan yung ano mo, yung link ng midweek service. Okay? Kaso, pagka immune ka na, kahit na alam mong may midweek service, may link, wala kasi immune ka na, ayaw mong makinig, ayaw mong manood. Okay? Kasi nga, yun yung mga immune. Ibig sabihin, may sakit na yan, spiritual. Mahina, spiritual. Ang kanilang spiritual. Okay? So, yun po yung mga nagdudulot ng kahinaan. Okay? Pag wala na yung prayer, wala na, hinang-hina na ang spiritual. Payatot na. Kasi wala na, hindi na siya nakakapakinig ng Word of God. Wala nang, hindi na niya, tawag dito, yung spirit niya payatot na. Di ba? Parang physical ng katawan yan. Pag hindi ka kumain, manghihina ka. So, ganun din naman ang spiritual life natin. Pag hindi na tayo nagpe-pray, manghihina tayo. Ang spiritual life natin. Yun ang katotohanan. Pero subukan mo, ikaw ay prayerful. Ha? Wow, ibang klase. Pag prayerful ka, talagang matindi ang spiritual life mo. Palaban. Saan palaban? Palaban sa mga problema, o anumang mga sitwasyon ng mga pangit na pangyayari, palaban ka. Hindi ka basta gumigive up. Hindi ka basta sumusuko. Okay? So, ganun kahalaga kay Apostol Pablo yung prayer. Kaya, hindi niya tinatangtangan ipag-pray yung mga Kristiyano sa Ephesians. Kaya sabi that you may strengthen in your inner being by the power of the Holy Spirit. Kasi pag ang isang Kristiyano, malakas ang kanyang spiritual life, hindi siya basta-basta magagapi ng mga problema. Hindi siya basta-basta mapapasukan ng mga virus ng mundong ito. Na nabanggit ko kanina, virus ng kasalanan, virus ng mga tukso, virus ng mga nagpapahinang mga problemang yan. Okay? Yan yung mga nagpapahina. So, hindi ka magagapi ng anumang mga viruses na yan. Okay?
So, yun. Pangalawa, bibilisan ko lang po. Yan. 4 lang po ito na major prayer na Apostol Pablo sa mga taga-Ephesians. And then number 2, na prayer na Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Ephesians, sabi niya, that Christ may dwell in your hearts through faith. Amen. Wow. Sabi niya sa verse 17, Ephesians 3 verse 17 sa ating foundation verse. Ang sabi ron, that Christ may dwell in your hearts through faith, that you being rooted and grounded in love. Amen. So sabi, naway manatili si Kristo sa inyong puso, mga puso, sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya. Dalangin ko na ang lahat ng inyong gawain ay nag-uugat sa pag-ibig. Hallelujah. So, yun yung pangalawang prayer ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Ephesians. That Christ may dwell in your hearts through faith. Amen. So, napaka-importante na si Jesus ay patuloy na manatili sa ating puso. Amen. Kasi minsan yung mga Kristiyano, tumanggap nga kay Kristo, kaso sandali lang. Nung una, tinanggap na si Jesus sa kanilang puso. Pero, nung dumating yung mga problema, wala, pinalabas na si Jesus sa puso nila. Siya na yung sumentro ng puso niya. Yung sarili niya ang sumentro, hindi na si Jesus. Amen? Kasi nga, hindi na siya nagpe-pray. Nawalan na siya ng gana. Kaya ang prayer ni Apostol Pablo sa mga taga-Ephesians, si Kristo ay manatili sa puso nila. Amen? Yan ang katotohanan. Kasi pag ang isang Kristiyano ay nagpipray, wala na. Tinatabangan na. Hindi na nagiging sentro si Jesus sa buhay niya, kundi si sarili na. Self-centered na, hindi na Christ-centered. So, ang gusto ni Lord, Christ-centered. So, si Kristo ang maghahari sa puso natin. Si Kristo ang pangunahin sa buhay natin. Si Kristo ang first priority ng buhay natin. Siya'y nakaluklok ng sentro ng ating puso, hindi yung sarili natin. Amen? Nakakalungkot sa panahong ito natin. Maraming Kristiyano sasabing tinanggap na si Jesus, matagal ng Kristiyano. Minsan, yung mga leader pa minsan, hindi na si Kristo ang nakaupo sa puso. Sarili. Okay? Pag sinabi niyang ganitong gagawin ko, walang makapigil. Talagang gagawin niya. Kahit na labag sa salita ng Diyos. Amen? So, yun yung problem ng Christianity sa panahong ito. So, hindi si Kristo ang nagiging sentro, kundi sarili niya. So, pag sasabing Kristiyano siya, ganito yung gagawin ko wala na makakapigil, kundi yun ang gagawin niya. Okay? Kahit alam niya na iyon ay labag sa salita ng Diyos. Amen? Kaya ang sinasabi rito sa prayer ng Apostol Pablo na si Kristo ang maghahari sa mga Kristiyano sa Ephesians, sa kailang puso. Si Jesus ang sentro. Amen? Di tayong sentro. Kaya nga maliwanag yung Psalm sa Matthew 6:33. Yun yung pang-realign natin, pang-realign. Kaya kung kapatid, kung ikaw ay nakikita mo sa buhay mo, kaya nalilihis ka na ng landas, lumalabas ka na sa sentro lumalabas na si Jesus sa sentro ng puso mo, ikaw na yung nagiging sentro, balikan mo yung Matthew 6:33. So, wag mong sasabihin na yung Matthew 6:33 para lang yan sa mga baguhan. Para lang yan sa mga bagong tumanggap kay Kristo, mga first timer. No. Hindi mo pwedeng sabihin ng gano'n. Nakita mo na nga sarili mo, lumabas ka na sa sentro, lumalabas na si Jesus sa sentro ng puso mo, ikaw ng sentro. Kailangan mag-realign ka na. Kung gusto mong gumanda ang buhay mo. Amen? Yan yung pang-alignment natin. Okay? So, kung alam mong lumilihis ka na ng landas, ibig sabihin, nawawala ka na sa alignment ng salita ng Diyos, bumalik ka. Tingnan mo, balikan mo, basahin mo, puntahan mo yung Matthew 6:33. Ano ba sinasabi roon? Sabi doon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness.
Oh? O sino ba yung nasa kingdom ni Lord? Amen. In every kingdom, there is a king. Sa bawat kaharian, mayroong hari. Sino bang hari ng kingdom ni Lord? Di ba si Jesus? Amen. Jesus is the king. Siyang hari ng kaharian. Okay? So seek God first. Kaya hindi mo pwedeng sabihin yung Matthew 6:33, pang unbeliever lang yan, o kaya pang first timer lang yan. Nakita mo sarili mo, lumalabas ka na sa salita ng Diyos. Pumunta ka sa Matthew 6:33, magpaalain ka kay Lord. At ang gaganda naman, pag nagpaalain ka kay Lord, wow, ang sarap. Maraming blessing pag nagpaalain ka kay Lord. Sabi roon, Matthew 6:33, pag inuna mo ang kaharian ng Diyos, amen, ang sabi roon, all these things shall be added unto you. Amen. So, yun yung blessing. Kaya, napaka-importante po na si Jesus ang maghari sa buhay natin. Siya yung manahan sa sentro ng puso natin. Hindi yung sarili natin. Hindi tayo self-centered, kundi dapat Christ-centered. Ngayon, pag Christ-centered ka, ibig sabihin, anuman pinapagawa sa'yo ni Lord, ginagawa mo. Ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, yun yung ginagawa mo. Amen? So, yun po yung puso ni Apostol Pablo sa mga taga-Ephesians na si Kristo ang maghahari, magiging sentro, manatili sa kanilang mga puso. Hindi yung sarili nila. Amen? Mga kapatid, alam nyo ba ang blessing pag si Kristo ang nasa sentro ng puso mo? Walang puwang po dyan ang mga kampo ni Satanas sa buhay mo. Ibig sabihin, pag si Kristo ang nasa sentro ng puso mo, hindi na ikaw nakikita sa buhay mo. Kundi sino na? Si Jesus. Kaya nga madalas kong example si Reinhard Bonnke nung nabubuhay pa yun. Yung kanyang mga nagpapatotoo. Yung mga witchcraft sa Africa. Nagpapatotoo sila. Dahil matindi itong si Reinhard Bonnke, matinding prayerful yan. Matinding maglingkod sa Diyos yan. Talagang Christ-centered. Si Kristo ang naghahari sa buhay niya. Nung nabubuhay pa yun, simulang kabataan pa yun, talagang nagsimula ng magpastor yun, maglingkod kay Lord. Matinding magkrusada yun sa Africa. Minsan, isang krusada lang, yung 6 million tumatanggap sa Panginoon. Madyo mo yan. Napakaraming tao sa Africa. Dahil si Kristo ang naghahari sa puso ni Reinhard Bonnke, ayon sa mga patutuo ng mga witchcraft sa Africa. Sabi ng mga witchcraft kay Reinhard Bonnke, ayon sa patutuo, sabi niya, I can see Jesus in your face. Wow! Nakikita namin si Jesus sa mukha mo. So, ibig sabihin, hindi na si Reinhard Bonnke nakikita ng mga witchcraft na to, kundi si Jesus na nakikita sa mukha ni Reinhard Bonnke. Bakit? Si Reinhard Bonnke, si Kristo ang nananahan sa puso niya. Kaya matindi yun. Kaya pag si Kristo ang nananahan sa puso ng isang Kristiyano, wow, takot ang dyablo. Imagine mo, maglalakad ka pa lang sa kalsada o lalabas ka pa lang ng bahay, magkakaripas na ng takbo mga kampo ni Satanas. Amen? Bakit? Makapangyarihan ang naghahari sa buhay mo, si Jesus. Sa yung sentro ng buhay mo, kaya sino mang magtatanggang lumapit sa iyo, pulbos silang lahat. Matindi, kargado ka ng kapangyarihan ng Diyos. Si Lord baka pangyarihan Kaya nga sabi ng 1 John 4:4, sabi roon, greater is He that is in you, that is in me, that is in us, than He that is in the world. Amen. So greater, pag si Kristo ang sentro ng puso mo, greater ang nasa sayo. Kasi si Kristo nang naghahari sa buhay mo, hindi sarili mo. Yun ang blessing pagka si Kristo naghahari sa isang Kristiyano. Amen. Takot ang mga kampo ni Satanas. Nagbabow down sila pagkay lumalakad sa daan. Nagtatabihan ng mga kampo ni Satanas. Yun ang katotohanan. Why? Because dumadaan ang greater. Sino yung greater? Si Jesus naghahari sa buhay mo.
Amen. Hallelujah. So, ang isang Kristiyano na si Kristo ang naghahari sa kanyang puso, wow, matatag na Kristiyano yan. Ha? Hindi matatakotin yan. Yun ang katotohanan. Hindi yan nervyoso. Hindi yan mahiyain. Ha? Kasi si Kristo nakaluklok sa kanyang puso. Greater. Ha? Hindi yan nahiyang mag-preach ng gospel. Hindi nahiyang mag-invite ng mga unbeliever. Ha? Hindi yan tinatamad maglingkod sa Diyos. Ha? Hindi yan tinatamad makinig ng salita ng Diyos. Ha? Hindi yan nagpapalusot na sabihin, ay, hindi ako makapakinig ng salita ng Diyos kasi may trabaho ako eh. Ha? So, wala. Hindi ako makapagbasa ng Biblia kasi busy ako. Hindi ako makapag-pray kasi busy ako. Yan. So, pag si Kristo na sentro ng puso mo, ha? So, kaya mong magawa lahat ng bagay. Kasi yan sabi ni Paul eh, I can do all things through Christ who strengtheneth me. Why? Because si Pablo, si Kristo na naghahari sa puso niya eh. Ha? Yun ang katotohanan. Kaya, napaka-importante po yung prayer ni Apostol Pablo sa mga taga-Ephesians na si Kristo ang manatili sa kanilang puso. Ha? Kasi pag si Kristo nanatili sa puso ng isang Kristiyano, hindi nagbabackslide yan. Walang backslider na Kristiyano kung si Kristo ang nanatili sa kanyang puso. Naghahari sa kanyang puso. Ha? O, bakit maraming nagbabackslide? Maraming nawawala na sa Panginoon. Tinatabangan ng maglingkod. Wala, sarili na niya nasa sentro ng buhay niya. Self-centered na siya. Pag ang isang Kristiyano nagsabing Kristiyano siya pero hindi na si Kristo naghahari, wala na, self-centered na yan. Ibig sabihin self-centered, yung sarili na niyang nasusunod niya. Hindi na yung kalooban ng Diyos. Ha? Yun ang nababanggit ko kanina, immune na siya sa mga bagay patungkol sa Diyos. Hindi na niya nararamdaman yun. Hindi na siya nakukonsensya. Kasi nga, wala na siyang sarili na niyang naingibabaw sa buhay niya. Yun yung mga self-centered Christian. Yung mga self-centered Christian, mabilis yan mag-backslide, mabilis magtampo, mabilis yan na, anong tawag nito, lumayo kay Lord, tinatabangan na yan sa mga gawain sa Panginoon. Self-centered na yan eh. Okay. Sarili niyang nasusunod niya. Pag sinabi niyang ayaw ko, talagang wala nang makapigil. Talagang siyang nasusunod. Yun yung mga self-centered. Sarili ang nasusunod. Hindi yung gusto ni Lord ang nasusunod. Amen? Kaya ganun na lang ang prayer ng Apostol Pablo sa mga taga-Ephesians. Na si Kristo ang maghahari sa puso nila. Kaya sabi niya, that Christ may dwell in your hearts through faith. Sa pamagitan ng pananampalataya, maghari si Kristo sa inyong puso, manatili si Kristo sa inyong puso sa pamagitan ng inyong pananalig sa Kanya. Kaya sabi, dalangin ko ang lahat ng inyong gawain ay nag-uugat sa pag-ibig. Yan. So yan yung pagka naghahari si Kristo sa puso ng isang Kristiyano, lahat ng ginagawa niya yan dahil mahal niya ang Diyos. May pag-ibig. Ha? Pero yung mga walang pag-ibig, wala, nagdadabog yan, puro reklamo. Ha? So, yun po, mga magulang at mga kapatid. Mahaba itong pagpapaliwanag na to. Kung i-elaborate pa yan, ay mapakahaba pa ito. Pero, bibilisan ko lang po, number 3. Yan, number 3 po, na major prayer na Apostol Pablo sa mga taga-Ephesians, that you may grasp, o sa Tagalog ay maunawaan, maintindihan, the love of Christ. Yan. So that you may grasp the love of Christ. Okay? Sa Tagalog ay na maunawaan nyo maintindihan nyo ang pag-ibig ni Kristo. Ha? So ano ba yung pag-ibig ni Kristo? Sabi nga sa verse 18, sabi niya, may be able to comprehend.
Sabi niya sa verse 18, Ephesians 3 verse 18, sa ating foundation verse, that may be able to comprehend with all the saints what is the width and length and depth and height. Yan. Upang lubusang maunawan ninyo kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas, gaano kalalim ang kanyang pag-ibig. Wow! Alam niyo kung maunawaan lang ng bawat Kristiyano yan, yung pag-ibig ng Diyos. Ha? 4 na stages yan. Makikita natin dito. Ha? Yung pag-ibig ng Panginoon. 4 na makikita natin dito. Ano yung una? Ang sabi niya, sabi dito, kung gaano kalawak. Wow, napakalawak ang pagmamahal ng Diyos sa iyo at sa akin. Amen. Gaano kalawak? Mas malawak pa sa karagatan. Sa dulo ng mundong ito, mula sa dulo hanggang sa katapusan ng sa dulo sa dulo, napakalawak ang pagmamahal ng Diyos sa iyo at sa akin. Alam niyo, pag naintindihan ng bawat Kristiyano yan, na malawak ang pagmamahal ng Diyos sa atin, walang Kristiyanong backslider. Walang Kristiyanong tampururot. Amen. Hallelujah. So, malawak ang pagmamahal ng Diyos. Amen. And then sabi niya, hindi lang malawak, kundi sabi niya, gaano kahaba. Wow. Napakahaba ng pagmamahal ng Diyos sa iyo at sa akin. Napakahaba ng pasensya ng Diyos sa iyo at sa akin. Napakahaba ng katyagaan ng Diyos sa iyo at sa akin. Amen. Minsan may mga Kristiyano, mga masuwayin sa Panginoon, pero mahaba pa rin pasensya ng Diyos. Hanggang hindi pa sumabalik, sino mang magbalik loob sa Kanya, tatanggapin niya. Kaya sabi niya sa John 6:37, lahat ng lalapit sa Kanya, wala siyang itataboy. Amen. Ganyan ang ating Panginoon. Mahaba ang Kanyang pasensya. Ha? Alam niyo, mundong ito, kung hindi mahaba ang pasensya ng Panginoon, ginunaw na muli ito ng Diyos eh. Pero mahaba pasensya ng Diyos eh. Ayaw niya nang mapahamak lahat ang mundong ito. Kaya gusto niya lahat magbalik loob. Kaya ngayon tuloy-tuloy yung pangangaral ng salita ng Diyos eh. Amen. Para maraming taong mga ligtas. Amen. Ang bansang Israel, napakahaba ng pasensya ng Diyos sa buong Israel. Amen. Nakita nila mga himala ng Diyos, tuloy pa rin sila sa pagkakasala. Inilabas na nga sila sa Egypt, sumasamba pa rin sila sa mga guya, ng mga gawa ng tao, humugis pa sila ng mga hugis ng baboy na sinasamba nila. Guya. Nandoon si Moses sa bundok, tinatanggap niya ang 10 Commandments. Sinulsulan pa itong si Aaron ng mga lumabas sa Egypt. Igawa daw sila ng guya para sambahin nila. At diniklara nila na iyon ang naglabas sa kanila sa Egypt. Kasi nandoon si Moses sa bundok eh. Nakikipag-usap sa Panginoon. Kaya nung nandoon si Moses sa bundok, sabi ni Lord kay Moses, bumaba ka na, papakasama na yung mga Israelites. Bumaba si Moses eh. Nagalit si Moses eh. Binaton niya ngayon yung 10 Commandments na isulat sa bato. Kaya sa panahon yun, daming namatay ng mga Israelites. Mga matitigas ang ulo. Kaya nga sabi ni Moses, who is on the Lord's side? Let him come to me. Sino ang panig sa Panginoon? Lumapit sa akin. So, sa biyaya ng Diyos, marami ang panig sa Panginoon sa panahon yun. Pero yung iba, wala, matigas ang ulo, yun. Nangamatay sila. Pero yung mga pumanig lumapit kay Moses, yun, naligtas sila. Okay. So, mahaba pa rin ang pasensya ng Diyos. Kahit na ganun sila ay nagkakasala, tuloy pa rin silang tinatanggap ng Panginoon. Pero, yung talagang matitigas talaga yung ulo, ay talagang sa Old Testament, maraming namatay. Talagang pinapatay talaga. Yun, ganun katindi. Kasi si Lord, Diyos ng pagmamahal, Diyos din po siya na nagpaparusa.
Amen? Pero kahit naman anong sama ng tao, pag nagpakatotoong nagbalik loob sa Diyos, mahaba ang pasensya ng Diyos. Amen? Kaya niyang tanggapin. Kaya nga sabi ng Diyos sa Book of Isaiah 1:17, 16 hanggang 19 to 20, sabi niya, halik kayo, magliwanagan tayo. Gaano man karami yung mga kasalanan, handa ko kayong patawarin. Kahit na ito'y maging kasimpulan ng iskarlata, sabi niya, kaya ko pa rin paputiin yan kagaya ng niebe. Pero sabi niya, may babala si Lord, kung patuloy kayong sa inyong pagsuway, tiyak na kayo'y mamamatay. Ganyan yung babala ng Diyos. So ang pag-ibig ng Diyos, napakahaba. Ha? Pangatlo, tingnan natin dito sa prayer ng Apostol Pablo, sabi niya, gaano kataas. Wow. Napakataas ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Abot sa langit ang kanyang pasensya, kanyang pagmamahal. Imagine mo yan. Amen. At gaano kalalim ang kanyang pag-ibig. Hallelujah. Napakalalim ng pagmamahal ng Diyos. Singlalim pa ng karagatan, mas matindi pa roon. Amen. Kaya sino mang lalapit sa Diyos, kahit na siya'y marumi sa kasalanan, ay kanyang tatanggapin. So yun po yung prayer ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Ephesians. Sabi niya, that you may grasp the love of Christ. Amen. Na inyong maunawaan, maintindihan ang pag-ibig ni Kristo. Ha? Na ang pag-ibig ni Kristo ay napakalawak. Ha? Napakahaba. Napakataas at napakalalim. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Amen. Kaya kapatid, huwag kang mag-alala. Huwag mong sabihin wala ka ng pag-asa. May pag-asa ka sa Panginoon. Lumapit ka lang sa Kanya. Amen. At kailangan lang magpakumbaba tayo. Ayaw niya ng mayabang, ayaw niyang mapagmataas, ayaw niyang matagis-matigas ang ulo. Amen. Love na love ka ni Lord. Habang may pagkakataon pa, habang hindi pa bumabalik si Lord, panahon na para magbalik loob sa Diyos. Amen. Kung nakikita mo yung buhay mo, medyo lumalabas na sa kalooban ng Diyos, balik ka na kay Lord. Pagsisihan mo yung mga nagawa mong kasalanan. At ina-assure ng Lord, tatanggapin ka niya. Pakahaba ng pasensya ng Diyos. Amen. Huwag mo lang gagayahin yung panahon ni Noah. Even though 120 years ang binigay ng Panginoon, pero dumating takdang panahon, natapos na po yung 120 years. Anong nangyari? Sabi ng Panginoon, paulanin ko sa loob ng 40 days and 40 nights. Ayan, pinaulan ng Diyos. Kailan lang naniwala yung mga tao sa panahon yun? Nung makita nilang bumabaha na at inaabot na ng baha yung arko doon sa bundok. Kasi sa bundok pinagawa si Noah ng daong para maligtas ang mga maniniwala sa kanyang pahayag. Sa panahon yun, habang gumagawa si Noah ng daong, nagpapahayag siya, wala. Hindi pinapansin ng maraming tao. Ayaw lang maniwala sa pahayag ni Noah na kung saan gugunawin ng Diyos ang unang daigdig. Kaya sa panahon yun, ilan lang nangaligtas? 8 lang. Si Noah at asawa niya, kanyang 3 anak at 3 manugang. Lahat nangamatay. Kasi nga, matigas ang ulo nila. Ayaw nilang kilalanin ang Panginoon. Binigyan sila ni Lord ng napakahabang pagmamahal. 120 years, imagine mo yun. Kaya wag mo nang patagalin, kapatid. O ikaw ngayon ay nalilihis ng landas, wag mo nang patagalin, balik ka na kay Lord. Mahaba ang pasensya ng Lord sa iyo. Mahal ka niya. Okay? Yan, tapos na tayo. Lastly,
Pang-apat na major na prayer ni Paul sa mga taga-Ephesians, that you may be filled with the measure of all the fullness of God. Verse 19, sa ating foundation verse, ano sabi ron? To know the love of Christ which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Tagalog, at naway malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip upang kayo'y mapuspos ng kapuspusan ng Diyos. Wow! Matindi ang pag-ibig ng Diyos. Hindi kayang abutin ng ating pag-iisip. Ha? Purihin ng Diyos. Amen? Hallelujah! So, yun yung prayer ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano mga taga-Ephesians. Amen? Kung ito yung mangyayari sa mga Kristiyano sa Ephesians, wow! Walang backslider na mga Kristiyano sa Ephesians. Ganon din naman sa mga Kristiyano sa panahong ito. Pag naintindihan nila itong revelation na ito na prayer ni Apostol Pablo, ay walang backslider na mga Kristiyano. Okay? So, ano yung summary natin sa panalangin ni Apostol Pablo, mga major prayer sa mga taga-Ephesians, mga Christians? That you may be strengthened in your inner being by the power of the Holy Spirit. Kung lahat ay talagang mapalakas ang mga spiritual life ng bawat isa, ay walang backslider. Lahat overcomer. Lahat nagpapatuloy kay Kristo. Second, that Christ may dwell in your hearts through faith. Imagine mo yan, pag si Kristo ang nasa sentro ng puso ng bawat Kristiyano. Inuulit ko ulit, walang backslider. Lahat naglilingkod sa Diyos. Lahat ay active. Walang inactive sa gawain ng Diyos. Lahat umaatin ng Sunday service. Lahat umaatin ng midweek service. Lahat umaatin ng morning prayer. Lahat nagbabasa ng Bible. At lahat nagsishare ng gospel. Lahat nagpipray. Amen? Hallelujah. Yun ang katotohanan. Pag si Kristo ang nasa sentro ng puso ng bawat isa. Pero pag self-centered, wala. Okay? So, siya ang nasusunod sa sarili niya. So, yun po yung pangalawang prayer na Apostol Pablo sa ating summary. And then pangatlo, that you may grasp the love of Christ. Okay? Na maintindihan lang, maunawain lang pag-ibig ni Kristo. So, ano ulit yung pag-ibig ni Kristo? What is the width, the length, and the depth, and height? Kung gaano kalawak, gaano kahaba, kataas, kalalim ang pag-ibig ng Panginoon. Pang-apat na kanyang major prayer, that you may be filled with the measure of the fullness of God. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Hallelujah. So, yun po ang kanyang apat na panalangin sa ating pagkatapos. Sa ating foundation verse, Ephesians 3 verse 20, sabi ron, now to Him who is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think, according to the power that works in us. Wow! Sa Kanya na makagawa ng higit kaysa maaari nating hilingin at isipin, pamagitan ng Kanyang kapangyarihan, naghahari sa atin. Purihin ng Diyos. Sa Kanya na makagawa. Now unto Him who is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think, according to the power that works in us. Wow! Kayang-kaya ng Diyos gumawa ng mga himala sa buhay mo, sa buhay ko, sa ating lahat. Amen? Kayang-kaya niyang ibigay sa iyo, ibigay sa akin, anuman ang ating hingin. Higit pa sa ating mga ninanais o iniisip natin. Kayang gumawa ng Diyos ng himala. Kaya niyang ibigay ang ating mga kahilingan. Amen. So, purihin ng Diyos. So, yun po ang mensahe ng Diyos ngayong gabi sa ating pinag-aralan. Na sa Diyos, walang bagay na mahirap sa Kanya. Kailangan lang lumapit tayo sa Kanya. Amen? Manalangin. Huwag tatamarin manalangin. Amen? At magkaroon tayo ng burden ng compassion. Saan? Sa mga tao.
na wala pa kay Kristo at maging sa mga taong nasiran mo na ng Word of God. Gayahin natin si Apostol Pablo. Hindi niya pinabayaan. Hindi niya binaliwala. Hindi niya tinalikuran. Kundi naalaala pa rin niya sa kanyang mga panalangin. Amen. Kaya yung mga nahayuan po natin na halos 90 na tumanggap, dapat wag natin silang pabayaan. Follow up natin yon. Amen. At sila'y balikan natin. Pag-pray natin, naway manatili sila sa Panginoon. Maghari si Kristo sa kanilang puso. Amen. Mapalakas sila ng Panginoon. Maintindihan nila ang pagmamahal ng Diyos. Gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas, gaano kalalim. Amen. So, purihin ang Diyos. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig ngayong gabi. So, dyan lang po muna tayo nagtatapos. Tayo mo ko at manalangin. Lord, thank you this evening sa iyong mga salitang aming napakinggan. Dalangin namin, O Diyos, na kung saan, Lord, ang aming buhay, Panginoon, ay maging kagaya ni Apostol Pablo na may concern, Panginoon, sa mga Kristiyano, sa mga taga-Ephesians. Panginoon, nandoon yung kanyang puso, Panginoon, na mahubog ang mga taong ito na kanyang napatanggap sa iyo, Panginoon. Ganon din naman kaming lahat, Lord. Ang mga taong nasira namin yung salita, mga napatanggap namin sa iyo, wag namin silang talikuran. Alalahanin pa rin namin sila sa panalangin na sila ay manatili sa iyo, Panginoon, maging malakas ang ilang spiritual na buhay, maintindihan nila at manawa ng pag-ibig ng Diyos, gaano kalawak, gaano kahaba at gaano kalalim at kataas. Maraming salamat at mapuspos sila ng kapuspusan ng Diyos at si Kristo ang manatili sa kanilang puso. Salamat po, Diyos. Gayun din naman sa aming buhay. Ngayong gabi, Panginoon, ang aming prayers, Lord, na patuloy mo kaming palakasin sa aming mga spiritual na buhay, Panginoon, at Ikaw, Jesus, manatili sa aming puso, Panginoon, at tuluyan, lubusan, maintindihan ng bawat sa amin, Lord, ang iyong pag-ibig, gaano man ito kahaba, kalalim, kataas, kalawak, in Jesus' name, at ang kapuspusan mo, Lord, hallelujah, ay mapuspos kaming lahat ng iyong kapuspusan at ng iyong kabanalan. Maraming salamat po sa gabi nito. Taas lamang po natin ating kamay, sundan nating maiksing panalangin na ito. Sabihin natin, Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo. Nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humingi ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Linisin niyo ako ng iyong banal na dugo. Binubuksan ko ngayon aking puso. Tinatanggap kita, Panginoong Hesus, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Hesus, ito aking dalangin. Amen. Walang pong manalangin, Lord. Thank you sa lahat po ng mga sumabay sa pagtanggap sa iyo. Pagpalain mo sila, lubos ang kailang makilala sa malalim at bibliyang kaparaanan. Pagpalain mo ang mga buhay nila. Ngayon din ang mga nakatune in ngayong gabi. Iunat mo yung mapagpalang kamay sa buhay ng bawat isa. Paggalingin mo ang mga may karamdaman, mga nangailangan ng financial, mag-miracle ka sa mga financial needs, Lord. Palakasin nyo rin po ang mga nanghihina, may mga problema, bigyan mo ng kalutasan. Aking panalangin, O Diyos, hallelujah, lahat na nakatune in sa oras na ito, Panginoon, nakikinig ng salita, kagaya ng panalangin ng Apostol Pablo, na ang bawat isa ay palakasin mo ang kanilang spiritual na buhay. Gayon din, Lord, ang lahat, Panginoon, na ikinig ng salita ngayong gabi. Hayaan niyo po na maunawaan ng bawat isa, Panginoon, ang iyong pag-ibig, Panginoon. Gaano ito kalawak, gaano kataas, kahaba, at kalalim, Panginoon. At ang bawat isa, hallelujah, lahat kami, Panginoon, ay manatili, ang aming panalangin, manatili ka, Panginoong Hesus, sa sentro ng aming mga puso, na kung saan walang isa man, O Diyos, Panginoon, na kung saan, Lord God, na magiging self-centered, kundi Christ-centered ang bawat isa. Mag-ahari, manatili si Kristo sa puso ng bawat isa, Panginoon. At gayon din, ang bawat isa ay mapuspos ng kapuspusan mo, Panginoon, ng iyong kaluwalhatian at kabanalan. Salamat, O Diyos, sa gabing ito. Purihin ka, inangkin na po namin, sagutan mo sa mga prayers. Bago kayo magtapos, Lord, dinaalala namin sa prayer, ang bayang Israel, ingatan niyo at pagpalain na yung bansa. Sabi mo sa salita, sino mang magmahal at magpala sa iyong bayan, mamahalin mo at pagpapalain.
Gayon din ang bansang Pilipinas. Nadalangin namin ang iyong divine protection sa bansang ito at lalo na ang mga bagong halal sa aming gobyerno, Panginoon, ang aming bagong Pangulo na si Ferdinand Romualdez Marcos at ang bagong halal na Vice President Sara Duterte at gayon din ang lahat ng mga na-appoint niyang mga kabinete kasama ng mga bagong halal o mga nanalo ng mga senador, mga congressmen, city mayors, mga governors, kasama rin po ng mga bagong mayors, mga vice mayors at ang mga party list. Panginoon, ang aking dalangin na lahat silang mga bagong halal ay mga God-fearing at mapamumunuan nilang bayang ito ng matuwid na pamumuno, righteous governance. Kikilalanin lang si Jesus, Hari, Panginoon, tagapagligtas ng buhay nila at kikilalanin lang si Jesus ang Hari at Panginoon ng bansang Pilipinas. Nakagaya ng sinabi mo, Psalms 33 verse 12, Blessed is the nation whose God is the Lord, in Jesus' name. At ang katwiran mo'y manaig sa aming bansa. Katwiran mo'y manaig sa lahat ng mumuno sa aming bansa. At tunay na ito'y pinaalaala mo rin sa iyong salita. Proverbs 14:38, Righteousness exalted the nation. Tunay, Lord, ang katwiran ang mag-aangat, magpapadakila sa bayang ito. Kaya ang aming dalangin, let your righteousness prevail in this nation. Salamat, Lord, pagpalain niyo po ang bayang ito mula Luzon, Visayas at Mindanao. And I declare Jesus is Lord over the Philippines, Luzon, Visayas and Mindanao. Gayun din, Lord, patuloy rin po namin dadalangin na maging COVID-free na po ang buong bansang Pilipinas. Wala nang maintik at mamatay na mayang Pilipino. Salamat po. Magang Ukraine, matigil na po ang digmaan dito. Magkaroon na po ng kapayapaan, matigil na ang paggira ni Putin sa Ukraine. Magkaroon ng kapayapaan ang buong mundo. In Jesus' name. Salamat po ngayong gabi nang po namin kasagutan mo sa mga panalangin. We now seal our prayer site na by your blood. In Jesus' name, this is our prayer. Amen. 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 Okay, so maraming salamat sa lahat. Kunting paalala lang po sa ating Saturday morning prayer. So tayo po ay dumalo po sa ating pong Saturday morning prayer. At gayon din sa ating youth camp this coming Saturday, 3 p.m. Doon lamang po yan sa may Ilibi, harap ng Ilibi Town Center. Sa may Hillcrest Village, Camarin Road, Caloocan City. So number 500, Hillcrest Village, Camarin Road, Caloocan City. Sa ibaba po yung City Savings Bank. Nandun lang po tayo sa itaas, 3rd floor. So yun po yung ating church ng GCSGO Camarin Family. Youth camp po tayo this coming Saturday, 3 p.m. At Sunday, huwag din po tayong mawala, 9 o'clock in the morning. Okay? Purihin ng Diyos. So sa ating pagkatapos, taas lang natin ating mga kamay at sundan natin mixing panalangin na ito. Makinig tayo sa panalangin na ito. Lord, pagpalain niyo po lahat po ng mga nakinig ngayong gabi. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggap namin ang mayamang pagpapala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus, ito aming dalangin. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. So God bless everyone. Pagpalain kayong lahat ni Lord. Bye-bye.